Hello, magandang umaga, Pilipinas. As promised, ngayon ay makakapanayam natin ang kasama ni Voltes 5. But anyway, may makakapanayam tayong napaka-importanting tao, syempre, at maari isa sa mga star witnesses sa pulboronic activity. Pero bago ang lahat, ang mga taga-Amerika, Europa, UK, and Canada, inaanyayahan ko kayo na mag-download ng SendWave. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get $20 free credit. Okay. Excited na ba ang lahat? Ngayong araw, okay? Let's vote in. Tawagin na natin ang ating guest, si Miss Kathy Binag. Hello, madam. How are you? Hi! Magandang umaga po. Magandang umaga ho sa mga viewers mo, Miss Maharlika. Finally, na-meet na kita. Oo. Di ba? Nag-meet na tayo. Bigla ako, alam mo sa totoo lang, bigla akong jumoba sa alindog mo. Gusto ko tuloy lumayo. Gusto ko tuloy lumayo. Anyway, so pretty ka nga talaga. Nakikita ka sa yung Facebook page, sinubaybayan kita. Actually, sinubaybayan kita simula nung shinare mo yung pulboronic video. Okay? So bago natin pag-uusapan yung pulboron, yung mga na-witness mo, of course, excited na ang ating mga kababayan. Introduce yourself muna. Sino ba si Kathy Binag? Kasi bago ang lahat, nakikita kita parang active ka sa mga health and wellness, fashion, mga ganyan, socialite ang dating, o di ba? Sino si Miss Kathy Binag? Okay, number one, I'm not socialite. Just to clarify. Okay. Okay, maliwanag tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan lang ako palagi ng may mga kayang tao. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro kasi siguro nakikita nila yung aking puso, di ba? Naps. Anyway, so, I'm a mom. Ang aking alindog. So, I'm a mom of 5. So, adult na yon. Tanga ako sa pag-ibig in a way. Pero I never regret. Then, yes, I'm into health and wellness and beauty. Then, I have a fashion school before. I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians dati. So, hindi na lang natin pwedeng pangalanan yung sino yung mga nakatrabaho ko lang sa politics, right? So, so basically, ganon siya. Then, yeah. Then, nagkaroon ako ng relasyon sa been like a decade for very prominent. Prominent or nasa politics din siya. Well, kilala ka naman kasi you know what, may mga nag-message kasi sa akin from Davao, na Miss Maharlika, kilala mo ba si Kathy Binag? Hindi talaga kita kilala. So, talagang ginugol kita. Sabi ko, sino ba yon? Sabi niya, ex-partner ni Tony Boy Florendo. Tama ba? Ex-partner. At ang sabi sa akin, si Tony Boy Florendo ay mga kaklase ni Marcos Jr. sa Pulboron session. Okay? So anyway, syempre, ilang years kayo naging mag-on ni dating congressman pa rin ba siya ngayon, si Tony Boy Florendo? No more na. Okay. Hindi na. Diba? Yeah. Former. Yeah. Former. Yes. So ilang years, siyempre kailangan pakita natin sa taong bayan, para maging credible ka sa inyong mga sasabihin sa susunod. So ilang taon kayo ang inyong relasyon? 10 years. Tony Boy, 10 years. 10 years po. So, grabe ang tagal yon. So, nakilala ninyo ang isa't isa. Diba? Of course, yeah. Tama. Pero bago ako tumalon, dahil alam ko excited ang ating mga manonood, since kasi kaya napansin kita dahil senior mo yung pulboronic video ni, ang tawag ko dyan, ikuting, Marcos Jr. dito sa Los Angeles. Ang tanong ko, for sure, nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Marcos. Dahil mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Okay. Yeah. Oo. So, nung inilabas ko ba, Miss Kathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko? Yes. Alam ko naman na they're doing it. You know, wow. I know that.
So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. 'Di ba? They're So, doing the yun nga, pulveron. yes, they're doing the pulveron. But, for me nga, eto nga yung sinasabi ko. Kasi, when you run as a public official, you owe it to the people. When di ba? Kung yung Mhm. nakakarami, nag-a-ask sa'yo to explain, you don't ask your, parang yung tauhan mo na magsalita for you. 'Di ba? Kasi ikaw, That's number true. one, parang sa akin, is okay, malay mo nga, 'di ba, na sinasabi mo rin naman yun, Maharlika, malay mo nga, nagbago. Malay mo Mhm, nga, mhm. hindi mo alam, 'di ba? Malay mo naman, few months, nagbago, whatever. Admit your mistake. Hindi naman nakakabawas ang pagkatao mo yun eh, 'di ba? Pero yung you Mhm. continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And kapag nagsasabi ka ng totoo, at kapag kakampi mo ang Diyos, walang mangyayari sa'yo. Alam mo Yeah. yon. So, ako, parang sa akin lang is, yung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it nabully rin kasi Mhm. nila ako, yung grupo nila. So parang, I don't wanna say Ah, anything, pero yung parang tuloy-tuloy, kakampi mo aha. before, di Wait lang ba? ha, ika-cut muna kita ha, para, Okay, para mas maliwanagan ang taong okay. bayan. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012, yung first time. 2012, 2012 yon. So, like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. sa Forbes Park, sa Nara Street, Mm. Yeah, sa bahay nila. Yes. First 2012. time Alam mo, yon. 2012 okay, ba 20? Basta 2012, 2013 yan. Pero I na, think na, 2012 yan. napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, 'di ba? Doon sa Mm. pre-op at auto-op na Mm. na-witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel, 2012 yon, March yon. So Mm. natatandaan mo pa ba? Kunyari lang madam ha, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Hindi Kasi, ko ba na matandaan? hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo sa akin So ng may mga mga kids ko. pictures ka? Yes, so Okay. parang Siguro, yung marami akong, pero siguro, hindi lang ako ma-post kasi, alam mo yun? I see. Pero siguro later Mm-mm. on, no, baka pwede nating i-post yan at hindi Mahanap, tayo oo. ready. Oo. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, papaano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, hindi, ko medyo mahiyain ako sa ganyan. Especially sa, alta, you know what I mean? Parang, Alta-altahan. Mm. alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Joke. Hindi. Okay. So, Okay. so, So, alam mo, ibalik mo yung, kami doon. Gusto kong oo. marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yon na nakapasok sa bahay First okay, go. time, first Okay. time, no? So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So we went. So, alam mo yon. So nandun yung mga friends, 'di ba? So dun ko na first na meet yung sila, si President Bongbong, then the wife, pero hindi ko agad na meet. Kasi pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Sabi ko, Nawiwiwi ka. oo, so I need to, kailangan ko magbanyo. Yes, got So it. sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, Okay. sabi niya, okay. So parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nag-CR ako. So paglabas ko, wala siya. So parang sabi ko,
saan ako pupunta? So, then nakita ko, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, "Hi." Sabi niya, "Who are you?" Sabi ko, "Hi, hello." Sabi ko, "I'm Kathy. I'm with Tony Boy." Sabi niya, "Oh, okay." Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, "Do you want?" Do Sabi you ko, "What?" want? Oo, sabi ko, "Do you want?" Tapos sabi ko, "What?" Sabi ko, "What? What's that?" Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, "Ay, no, sorry, I don't do that." Tapos sabi Okay, niya, hold on to yeah. that. Sabi Mhm. niya, do you want? So, ikaw Mhm. ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mm. Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang, Okay? hi, yung ganyan, Okay? jolly, yung Okay? ganon, nakasmile, tapos parang yun Okay. na, "Do you want?" Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, so Okay. nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, "Ay, sorry, I don't do that." Tapos, So, may bit-bit na yun, siya na polvoron. meron siya, oo. Natatandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Um, Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not parang parang hindi ko alam kung stainless ba yun or ano. Parang pero Baka hindi gu siya plastic. pero hindi gold, hindi gold. Ay So hindi, anyway, parang hindi so nung naman, sinabi yeah. mo, "No, I don't do that," ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, "Oh, why Ni are you Lisa? here? Why are you here? You're not supposed to be here." Sabi ko, Yung "Okay." sabi So niya? sabi ko, natakot ako siyempre, 'di ba? Alam mo 'yun, parang hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating, parang Oo, kasi na-intimidate ka? parang Hmm. switch of parang alam mo yung switch ng ugali, Nag-restroom ka biglang lang? Yeah. oo, parang sandali lang, parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, 'di ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na-invite and everything, pero parang I don't know, I don't sign up for that or hindi ko alam kung ano Yes, yung mga yes, yes. kaganapan, 'di ba? So, yun yun. So parang after nun, Sinabi niya, never na. "Why are you Yeah, here?" So after oo. that, anong ginawa mo? Bumalik ka, saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon No, pa kayo kasi ng conversation ni Lisa? tas yung narinig niya, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, "Oh, hi." Sabi niya, "Hi, Lisa, that's my parang that's Girlfriend, Kathy, that's my girlfriend." Tapos sinabi niya pa, sabi. wife. Nag-wife pa nga siya Nag-wife nun. pa siya? Sabi ko, "Hindi, Oo. hindi ako wife." Sabi kong gano'n. So, Hindi ka syempre, 'di ba, wife. parang hindi ako Ayaw mo naman assuming at siyempre saka 'di naman baka oo may mga alta naman, diyan, Teka lang, hold kita. Baka exactly. may mga alta diyan na magtataas ng kilay, Yeah, hindi naman Anyway, talaga ako wife, 'di ba? But okey, he oo. is separated for 16 years before naging kami. Okay, for Okey. Malinaw clarification. tayo diyan, malinaw Oh, hindi tayo ako diyan. mangaagaw. Okay. Alam mo Bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Ano yeah. 'yun, may inuman ba? Ano ba yung Yes, ano bang may inuman, okey. may inuman. They gano'n talaga naman, ever since sa inuman talaga sila. They ta's 'yun, private. And 'yun nga, parang dun ko lang, tapos parang I feel awkward na. So, parang I Mm. let them be, kasi hindi talaga ako makuwento 'pag 'di ko close, parang nakaupo lang Siyempre ako, first time ganyan. pa lang, oo, Yeah, oo. at saka even kahit na-meet na kita, hindi ako mag-a-approach, nahihiya ako. Gano'n yung 'Yun yung personality ko, personality mo. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Labas. Kasi sabihan niya nga ako before na, "Huwag ka mag-a-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao diyan, hindi yung mga totoo." In fairness naman, alam mo yun, at least hindi, Sinasabihan ka ni kaya, Tony Boy Florendo, okey. yeah, na huwag kang diyan. Kasi mga yan, Mm. chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na 'yon. Sino-sino yung mga tao dun sa table na 'yon? Sa loob ng Actually, bahay ni Marcos? it's not a table, we're just walking, tas sofa. Tas umupo lang ako dun, tapos nandun sila, nagkukuwentuhan lang sila, ganyan, tas nagiinuman. Yun, Tapos inuman sila. nagiinuman. So, 'di ba since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, do you want Mm. the pulburon? Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila do'n? Oo naman, kasi sila-sila lang nandun, 'di ba? Parang tas ako, andun din, tas parang sabi ko pa nga, "Ayoko Ano dito." Sabi ko, ano "Ayoko dito." Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos
Sabi niya, "Oh, I'm sorry." Kasi bago lang kami. So, parang sabi niya, "Oh, I'm Okay. sorry." Sabi niya, "Okay, sige, alis na tayo." Sabi ko, "Can we just leave?" Kasi I have kids. Alam mo yun, then Aha. I have a brother na naging drug addict. So, I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, may bad And experience ka, so, yes, talagang nasira yung family ko. So, parang even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nagsa-start kami, 3 months, tas parang nahuli ko na ginagawa niya nga, tapos nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work. Sabi ko, maging magkaibigan na lang tayo kasi parang hindi ko to kaya. Kasi it will, parang, kung hindi mo kayang matanggal yan, tsaka matanda ka na, kapag kunwari, ginagawa mo pa rin to, pag may nangyari, tas kasama kita, katabi kita, matulog, ako Mm. sisisihin ng mga anak mo, ng Pamilya, family oo. mo, wala naman akong alam and I don't do that. Hindi po malinis ang buhay ko. Mhm. Hindi rin naman ako masama, wala akong krimen or Oo. anything. But, 'di ba may boundaries eh. Parang Yes. in any relationship, yun yung gusto ko. Parang kaya nga I'm very blessed to have like wonderful kids. 'Di ba siguro yun lang na yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko is ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi hindi, sa totoo lang ha, Maharlika, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? You know, parang anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo, kaya spontaneous mag-decide. Kitang-kita ko yan. Oo. Kapag yung Yeah. parang pagtitrip, bigla lang magde-decide, mangbubuli, ayoko niyan, gawin mo 'to. Parang gano'n. Parang manunutok ng baril, manununtok, yung parang mang-i-insult Mood 'to, like mood swings. bipolar. Mood swings, Oo. bipolar disorder, parang ADHD na malala, hindi ko alam. I'm Kumpleto. nothing against with Praning. Praning. ADHD Pero I mean, praning, super Kumbaga praning, parang pinagsama-samang iba't ibang yeah, klaseng mental illness. yes. So it's not really good. Parang hindi, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago siya nung kami. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, pag once in a while, then pag nahuhuli ko, na titigil siya. Kasi may mga code-code din sila dyan eh. Alam mo Code. yun? Teka muna, Yeah. code. So may code sila sa pulburon? Yes, meron. Yeah. Iba-iba. So, yung isa, t-shirt, white shirt, ganyan. So, Ano yung white shirt? Ano yung white shirt? polvoron. Kunwari, kunin mo yung Yung 20 na white shirt, gano'n. Ako kasi, because nga 20 yung na white shirt, like, like mm, 20 sachet, grams. Siguro 20 20 grams, grams. whatever. Oo. So, Okay. parang whatever na ano nila. So, parang kasi ako, meron akong parang may listahan din ako ng mga code ng kung paano sinasabi yan. Kasi So, nga image consultant nililista ako, mo 'no, yung mga hello. code? Oo. Oo, Mm. so parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay, 'di ba? Para at least alam ko rin. And I'm very careful kasi nga may sakit din siya. Siyempre 'pag mahal mo yung tao, 'di ba? Ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka man pumunta do'n para 'di ba? Yeah, So, yeah. alam mo So 'yun? so sabi mo kanina na somehow nagbago yung ex-partner mo, si Tony Boy Florendo. Mm. So, 'pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo dun sa kanya 'no. 'Pag sinasabihan mo ba siya na, "You have to stop that kasi it's not good for your body," ano yung reaction niya sa'yo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung Okay. parang siyempre alam mo, you cannot, teach old dogs new tricks, Ano, right? new tricks, yeah, yeah. 'Di ba? Parang ako, I guess, ano lang, parang I always like, kill him with kindness. Kasi to be Wow. honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami Mm. nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective kasi yung rules namin, hindi ako makikialam sa family, business niya, Hmm. sa friends niya. Hindi rin siya pwedeng makialam sa family, friends, and ano ko, pero yung business ko, friends ko, nakikialam siya. Pero, alam mo yun, pero kasi, when, di ba yun na nga, pag matanda ka kasi, number one, may insecurities ka na, syempre, mas bata Yes. ako, di ba? 25 Oo. years yung gap namin eh. So, Oo. the reason why, kaya ako naman siya dinate kasi I thought kasi emotionally stable, then of course, financially stable, then, you Yes. know, parang, I want something like that. And I'm getting old, I have kids. Hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko. Very, Mm. afford naman niyang mabuhay. Hindi niya sinustentuhan mga anak ko.
Just for clarification. Mm-mm. So, maayos yung Never. buhay ng mga anak mo. Okay. Yes, very, Alright. very. Okay. So, dahil, ang mga kaibigan ng ex-partner mo, ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa, and sila Lagdameo, right? Oo. Oo. So, matatandaan mo ba kung ilang beses kayong nakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr.? O matatandaan mo ba? Mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, birthdays? Actually, konti lang, 5. Parang acquaintance lang, daan, yung ganon. 'Di ba? Yun lang. Pero yung si Lagdameo, nakakaano. Kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Pamangkin Nakakasama siya. naman. So, Oo. mga Mabait sila kaklase. sa akin before. Oo, mabait sila sa akin before. Pero for sure ngayon, by the way mga kababayan, bago ko in-interview si Miss Cathy, 'di ba sabi ko sa'yo, hindi ka ba natatakot na ma-associate ka sa akin? Kasi may death threat ako, may death threat ako, maraming fabricated crime against me. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po, mga kababayan, I'm worried for you na baka harasin nila, gurgurin nila. So gusto ko sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, like, to be honest, parang I stopped watching politics and listening to it. Okay. Then I came back from the States last November. So, masama rin yung experience ko. Kasi like, we have a property in San Francisco. Tapos parang I thought, regalo sa akin, everything. Then we trusted another friend niya, which is the brother-in-law of Inigo Sobel. Okay, na pinangalan namin yung half of the property sa kanya. So, nung naghiwalay kami, but you want to na maghiwalay kayo ng tama, right? Parang, syempre may pinagsamahan kayo, kaya nga ako, parang naghiwalay kami, kahit na anong pambababoy nila sa akin, paninira nila sa akin, siguro nagsalita lang ako 3 beses, then I choose not to say anything, kasi I realize, minahal ko yung tao. And it's sad lang din, kasi yung ganun na age, tapos I thought, ipoprotect niya ako. Kasi ako, alam talaga yan ng tao yan. I post him in Facebook, I protect him, I defend him, like literally. Then I realized, nung ako na yung nagkakaproblema, hindi niya ako dinidepensahan. Then I feel so alone. To the point na yung kaya kami naghiwalay, may nagsasabi na nilalaki ako and everything. Lahat na! Same! Like, lahat ng pambabato. Yes! Parang katulad lang sa akin yan. Yeah, it's, apparently, it's a narcissist thing. It's like a drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, side effect din yan. Tamang hallucination, tamang hinala. Yeah, at saka unahan yan sa kanila. Yung style, I've seen. I know the style. Parang, hindi sila lalabas. Parang, they will use people to defend them. Hindi sila magsasalita. Pero yung taong ganon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong yon, okay sila, kakampi sila. Pero once they're done with you, they're done. So, syempre, you know something from them, sisirain ka nila, bababuyin ka nila, parang wala ka na. Tapos tinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what, Maharlika, I only live once. Diba sabi mo nga, and sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And especially now na, bumalik ako sa pagiging born-again Christian, diba? Parang, maybe this is my purpose. And, handa din naman ako bago ako humarap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. Nag-consult ka sa mga anak mo na, okay. Yeah. And like, even like family, military, friends sa military, and like lawyers and everybody. Kasi I'm just speaking my truth. And ako testigo ko, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together? Then I have, diba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Ginagang up ako. Meron pa nag-send sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before. And luckily, maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP. Kasi, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya, hindi tayo nag-ano. Alam mo, importante yun pag mabuti ka eh. Never ako nag-ask ng favor from them, yung mga gano'n. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag? Hindi. Handa naman ako eh.
Thank Alam mo, you so much Marlica, for your before ko tapang. to gawin, lahat to, as in, siguro meron na akong, meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB yung pinamigay ko. Oh And my alam ni, God! Baka naman kabisado pwede nila makahingi, yan. baka pwede naman makahingi ng isang USB dyan. Papadalang Okay. kita. Diba? Kasi, okay, medyo napukaw mo ko doon sa isang post mo nung July 23 na sinasabi mo, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Kaya Oo. sabi ko nga sa vlog ko, let's vote in. Kontakin ko nga tong babae ito. Ayan, nag-vote in na tayo. Nag-vote in na tayo. Ano ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, tumatahimik ka, then yung na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang, ano na to ha, parang sobra na to, kasi hindi na to one individual or one family or 10 tao, 20, 50 tao, we're talking about the nation. It's for the Filipino people, 'di ba? Parang then ang pangit kasi na yung parang nakikita ko yung nagiging normal yung mali, yung mga leaders natin ito-tolerate mo yung mali. It's so disappointing, and I like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman, na magkaroon ng Pilipinas na maayos, hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. 'Di ba? Parang pinangako nyo na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, 'di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing some evil things out there, or like dictating something na parang hindi kinabubuti ng Pilipinas, kaya nyo 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa wala ka na. So make the best out of it, kasi para rin sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako, nabully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubully si VP Sara. Sabi ko, oh my God, this is so BS na to. I'm sorry parang sobra to, maling-mali, parang tumulong sa iyo Parang kasi na-feel ko. Alam mo, na-feel ko talaga. Like hindi ko parang unexplainable, kasi nga ako biktima nila ako 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, ng ex-partner mo, nila Anton Lagdameo, yung SAP. Yes, oo. At Yeah. iba pang nila Marcos Yes. Jr., yung mga grupo nila. Yeah, kasi in a way, I feel used also with my ex. Like, nung time na may kaso siya and everything, I was the one there to defend him. Like, wala nga nagdedepensa sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun, gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then nung may nangyari sa amin, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko, kaya ako naman siya hiniwalayan, kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman sino naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them if it's like that. Yeah. And I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So hindi niya binigay. Sabi ko, why will I stay in a relationship na ako lang yung nagpo-protect pero hindi ako pinoprotect? So nung naghiwalay kami, rather than I thought na mag-e-end kami ng maayos, binuli nila ako ng binuli. Like they even, kunwari, di ba, 10 years kami. So may mga binigay siya sa akin, like mga gamit, like what do you call this? Cars and everything. They even like forged my signature to sell those cars. 'Di ba? Oh my Parang God. yan, that is a perfect example of abuse of power. Kasi imagine, I'm just a single individual. Kotse lang yun. Tapos, So maliit binigay na yun. sa'yo yung kotse? Yes, Nasa under my pangalan name mo na. na? Yes, oo. Tapos finorge yung signature mo? Yes, I was in the Very States. Oo, they
kasi yung meron kaming apartment, may condo kami na binenta ko sa isang kaibigan namin. Tapos, syempre, nung binibenta ko, they need my IDs and everything. So, binigay ko yung ID ko. Pagkabigay ko ng ID ko, alam mo yun, I never thought that they will use it in some other way. So, kasi magkakaibigan kami. So, I thought, sige, I trust, di ba? Tapos in everything. Then, nalaman ko na lang kasi when we are supposed to get the car, kasi yung car na yun, binigay sa akin. Tapos, nung time na yun, sabi ko, bigay ko na lang sa anak ko. So, sinabihan ko yung anak ko, kunin mo na, i-chat mo lang, i-text mo lang si Tito Tony Boy mo, blah, blah, blah. Then, nung tinawagan, sinabi, wala na, binenta ko na. Sabi ko, paano mong binenta yan? Tapos, there are a lot. Parang everything. Tapos, yung mga properties, ganon, finorge pa rin yung signature ko. Tapos parang I kept quiet. Tapos parang pag kino-confront ko yung mga tao, hindi ko kino-confront. Sabi ko, ba't mo binigay? Ba't di mo ako, hindi, bibigay ko naman eh. Sabi ko, I just don't like the fact na they can do that behind my back. It's scary. Diba? Yeah. It means kasi that kaya lang, forgery is a crime. Yeah. May pananagutan sa batas yan. Exactly. Very bangag, very bangag. Yes, and I have evidence. Na nasa USB. Kasi I'm not here. Yeah. And hindi. Kahit ngayon, like nasa States ako. I have my tickets, I have my passport, may record ako sa US, di ba? Pag na ginawa nila yung transaction. Ang ibig mo sabihin, you were away, nagkaroon ng transaction, finorge ang iyong perma. Yeah, they keep on doing that. Tapos galit pa sila nung tumatawag ako. Tapos this is sad. Eto nga yung sinasabi ko. Kaya nafe-feel. Nawala si ano. Nako, mukhang ginorgor na siya. Okay. Nawala yung signal. Nako, mukhang ginorgor si Cathy ng mga bangag. Ayan, sana makabalik siya. Dali, mga kababayan, ha. Sana makabalik si Cathy, no? Very interesting actually, mga kababayan. Sa kapapasok lang dito, dun sa first part, nag-uumpisa pa lang kami na sinabi ni Miss Cathy Binag na una niyang na-meet si Lisa Marcos sa bahay niya sa Forbes Park ay inalok agad siyang magpulburon. So, yon sa first part ng ating interview. For sure, sana mahaba-haba pa ito. Ayan, nandito na siya. Ayan, nakabalik na si Madam. Ayan. Tignan natin. Okay. Madam, nagurgur ka. Hello? Hello, Madam, sorry. Nagurgur ka. Nagurgur ka. Okay. Yeah, you're good. You're good. You're back. Wait. Unmute. Yeah, you're good. Okay. Yeah. Wait lang sige lang. Alam mo na ka sa backstage. Ayusin mo muna yung phone mo. Lagay mo natin sa backstage palangga. Yeah, nasa backstage ka, ayusin mo na natin yung hindi ka nakikita. So, yung assistant mo, hindi nakikita. So, makakabalik siya. So, nakita nyo naman. Paki-share nyo po. Grabe itong revelation ni Miss Cathy. Na kailangan malaman ng taong bayan and you guys decide. Ako nakikita ako sa kanya, very spontaneous. Alam niyo yung taong nagsasabi ng totoo, hindi mo yan katulad ni Kuting, di ba? Na ngumingiwi muna bago siya bago siya magsalita. Kasi mag-iisip pa siya kung paano siya magsinungaling. Pero Miss Cathy Binag ay talaga namang again, mga kababayan, kayo po ang judge dito. Kayo ang huusga kung ang tao bang mga ini-interview natin dito ay may mga kredibilidad at syempre yung kanyang naranasan siya admittedly siya ay na in love kay Tony Boy Florendo at niliwanag naman niya na nung siya ay pumasok sa relasyon ay hiwalay na sila nung kanyang asawa. At napakaganda yon kasi honest yung tao, walang pasikot-sikot, hinaharap niya kung ano yung realidad na pangyayari sa buhay niya. I think she's ready. Ayan, Miss Cathy, you're back. Okay. Hindi kita marinig. Hindi mo ako marinig? Yeah. Okay. I don't know why. Hindi mo ako marinig hanggang ngayon? Sandali Okay. Baka
No, I think yung phone mo is, ayan, hello? Hello? Ayan. Hello, madam? Hello? Ayan. Sige, lagay mo na sa backstage habang inaayos niya kasi may nag-a-assist sa kanya. Bear with us mga palangga, paki-share lang muna. Okay, paki-share. So, hanggang sa ma-stabilize yung kanyang yung kanyang audio. Kasi first time niya sa StreamYard. Kaya medyo baguhan siya dito sa technology na ito. Anyway, medyo nawala na siya. I hope makabalik siya. Mag-comment kayo. Ma'am Cathy, maraming salamat. Marami pong salamat. Okay. Mama Harlika, hello mga Gabriela Silang ng Pilipinas, sabi ni Palangga. Okay, I think she's back. Tignan natin. Okay. All right. Sa Davao. Okay, yan na siya. Miss Cathy, you're back. Yeah, kasi may tumawag. Sabi mo, oy, baka man wag muna kayo tumawag. Mukhang gusto talagang magorgor yung live natin. Anyway, nakakaloka. So anyway, alam mo, based sa kwento mo, no, first part pa lang, nararamdaman ko yung strong personality mo, na sa kabila ng iyong alindog, ang liit mo, sabi ko, nakalahati yung katawan ko. Ando doon yung tapang, Andun yung tapang ng isang babae, no, na nakakahanga-hanga. Balik ako doon sa sa 5 beses mo ba nakasama si BBM o si Marcos Jr. at si Lisa. So yung pangalawang beses ninyong nagkita muli, natatandaan mo pa kung saan? Alam mo, to be honest, di ko na matandaan sa 10 years. Okay, yeah. Yeah, pero, so parang natandaan mo sa bahay lang usually. Ito ba, kasi mga nakakarating sa akin mga chika boom boom, ang pulburon session daw ay nangyayari yan sa Forbes Park, sa Dasmariñas, sa mga restaurants na open nilang ginagawa. So doon ba sa pagkakatanda mo na 5 beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang event, itong si Bongbong Marcos at ito si Lisa, kasama yung ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kukwento mo ba sa amin kung ano yung talagang yung una, alarming talaga yun eh. Alarming na talaga yun. So doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well, sa grupo nila, yes. Oo, lahat sila. So, ako parang palagi ako may bad experience kasi pag kunwari, may gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, bawal umuwi. Bawal umuwi? Kasi, ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, gusto mo nang umalis, pag bago kayo, you don't know alam mo yung way nila, how to do it. So, I thought, parang, okay, can I go home? Kasi parang pagod na ako. Kasi morning person ako. Alam mo yun? I sleep early. Ayun. Okay. Tapos, yeah. Go ahead. Okay, go ahead. Sabay pa tayo. Oo nga. So, nung yung mga experience ko ganon, yung one time din, I feel parang madalas nababastos. Alam mo yon na, kasi pag lasing na mamumura ka, or may lasing, may alcohol, and yeah. Pinaghalo, alcohol at pulburon. Yeah, tapos, again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi because gusto ko, it's a vengeance or whatever. I'm just speaking my truth. And if you're telling the truth, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi it's an experience and you experience it. Alam mo yon, ako to. Diba? Okay. Like, walang pwedeng magsalita against my truth. Diba? So, kasi ikaw yung nakaranas. Exactly. So, parang, nung kami, even like, pati mga anak, alam mo yon, parang babasusin ako, hindi ko pa nami-meet. Kumurahin ako, tawagin akong whore. Di ba parang, edukada kayo di ba? Parang, I thought you came from a prominent, you study in a good school. Kung basusin ako ganyan. Then, nung nagkakaso si Tony Boy with Alvarez, Congressman Alvarez, ako pa sinise, wala naman akong kaalam-alam doon. Actually, ginawa akong collateral damage. Parang ako na lang. Di ba? Ako yung pinasama, then I absorb everything. Tapos,
gusto ko i-depensahan yung sarili ko. Pero hindi, kasi Okay. parang ayaw nila. So then, when they're doing drugs, yung isang experience ko is like, um, sa restaurant ko sa White House, one Saan time lugar yan? is sa Maynila? Davao. Davao, Davao okay. City. Ay, may Sa restaurant Davao. kasi kaming tinayo doon. So, like, Okay. nung nandun kami, parang pag nagda-drugs, syempre may long table, very upfront, like, si Pirma. Like, haharapin Silagda. niya ako. Oo, Si Pierma, yung sabi, bang code. yeah, Okay. oo, Okay. parang, so I Ano think sabi ano niya? rin, parang sinasabi niya minsan, harapan doon ng mga tao, may mga tao doon, alam mo yon, papangalanan Mhm. ko in the right time. Di ba? Yes, okay. So, parang right Oo. now, wag muna, nandun lahat yun sa Silagda USB ko. silagda na lang muna kasi Oo. public special assistant to the Yeah, oo, tsaka, president. Okay. oo, kasi, di ba, Oo. public official. Then, ano, Yeah. when you were there, like, sabi niya sa akin na, oh, Kathy, lapit lang ng bahay natin, ganyan siya. Tapos, oh, matanda na tito ko, 'di ba? So, diyan lang ako pag kailangan mo. You know, you feel Oh my ano, God. di ba, very degrading kasi parang iisipin mo, hindi ko alam May asawa na siya, kung eh, 'di ba? As artista exactly pa. meron. Yeah, So again, may mga gano'n? May mga gano'n? yeah, My again, I'm God. speaking my truth. I didn't say this. And I wish sana yung Gabriela, tulungan niyo ako, di ba? Huwag kayo maging one-sided lang. Alam mo yun, kasi Yeah. feeling niyo kakampi ko si Sarah or wala. No, it's not about being kakampi. It's speaking the truth. What is right, what is wrong. Di ba? Parang Yeah. yun yung atin. And that time, hindi ko to nilalabas or hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang dami kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na-abuse, yung mga taong na bully Hmm. nila, lumabas kayo lahat, huwag kayong matakot kasi may social media na. Alam mo, before kasi, nung time dati, hindi kayo makakapagsalita, hindi niyo magagawa. Like, di nila yan basta madidelete, share it. Parang ginagawa mo, Maharlika, na parang they Oo. cannot just delete everyone. Hindi nila mamomonitor lahat. Ilan ang tao sa Pilipinas? 100 million ba? 107. Mm. I forgot. 100 So, more or less 120. Mm. di ba? Kung 120 yan, no? Diyos ko, yung 500 billion, may pera na tayo lahat kung hinati nila. Okay. So, Anyway, I know. Parang ayan. para sa bayan. So, dun sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo, na talagang Mm. tumitira sila broad daylight, Yeah. umaga ba yun? Oo. Ano, Araw like yun? dinner, Gabi? dinner, dinner Dinner. Okay, gabi. dinner. What Yeah, I'm trying to dinner say, siya. talagang wala silang pakialam kahit na may mga guest sa restaurant o nagtatago sila kahit papano? They have their own way. Parang kunwari sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan. Parang they don't Sila. really care anymore. Yeah, parang Wala ng public yan. batas, sila ang batas. Wala. You know, sa akin nga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, 10 taon. Mm. Loyal kong loyal. Pero ngayon na-realize ko nga, kaya kayo, huwag kayong magtataka. Ba't yung, siguro kay question ng iba, sabihin nila, o di ba? Ang tagal nyo, loyal ka dati, ngayon hindi ka na loyal. Sabi ko, first and foremost, di ako kumikita, hindi rin ako vlogger. Di ba? So parang, Yeah. I'm nothing against with vlogging and everything. Again, I'm Yeah. speaking my own truth. Di ba? Parang, this is my story. So parang, Mhm. you can say whatever you want. Bahala kayo sa buhay nyo. You don't know me. You don't know my story. You don't know what happened to me inside. So, Yeah. alam mo yung very public sila, malalakas ang loob. Tapos ako nga, di ba, parang one time pa, nabalya pa ako ni Lagda Nabalya. sa, sa CR. Kasi nag-CR kami dun sa restaurant ko. Yun nga, Nilagda. lasing siya. Nilagda Oo. Mea, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, Oh my parang God. sabi ko, my God. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos hindi na ako naintindihan ni Tony Boy that Tony time Boy. kasi sobra siyang lasing and all. Tapos sabi niya, parang sabi lang niya, parang, hayaan mo lang yan. Ganyan lang talaga yan. Parang ako, ha? Diba? Parang, I think 3 years pa lang kami nun. Tapos ever since then, I don't want to be around him. Kasi parang sabi ko, Wow. one way or another, baka may mangyari, tapos wala lang din. Parang nakaka-trauma yun, diba? In my part. So, Wow. nakakalungkot kasi parang the reason why again nagsasalita ako now is because like if this is our country. Tapos kung napapaligiran tayo ng mga leader na ganyan, ng mga Ng mga pag-uugali, bangag. parang Mhm. ang hirap. Kaya look at what's happening now. 'Di ba? Parang so hindi mo gusto, eto gagawin natin.
Hindi mo gusto, o sige, bubulihin natin, harasin natin. Ganyan talaga sila. They did it to me. Pinapasundan ako, 'di ba? Papupuntahan ako. Hindi lang nila ako talaga na Wow. ano masyado. Kasi sabi ko, hindi ako, pag ako, may nangyari sa akin, sabay-sabay tayong babagsak. Sinabi ko talaga yon, sisiguraduhin ko yan. I'll make sure lahat kayo. Kasi lahat yan may hangganan. Kung sa tingin nyo ngayon, may power kayo, lahat yan may limitation. 'Di ba? Alam mo yun, Yeah. ang Diyos lang ang pinaka-powerful Kapangyarihan. dito. Oo. So, So, pag siya na mismo yan, wala kayong magagawa. doon ba sa restaurant na yon na hinaras ka ni Lagdameo, then yung iyong ex-partner, sabi niya sa'yo, hayaan mo lang. Nandoon ba si Marcos Jr.? Hindi, wala siya nun. Wala siya Wala siya doon. that time. Wala Wala siya siya doon. doon. Oo. Okay. So, kailan yung, 'di ba, yung una yung meeting doon sa bahay na sa Forbes Park. So, yung sumunod saan? Matagal. Bahay din. Saang bahay? Bahay din ng common friend. Yung parang kagrupo rin nila. Oo, isang kaibigan namin. Mga kaklase din nila sa Polvoron. Yes, oo. Mga Okay, kaklase. so, Kasi most of the time, in fairness, parang ako lang ang nadadalang babae. So, ikaw hindi, lang. minsan. Pero minsan din, marami din, iba. Pero pag ganon, parang, pag marami kasi, parang minsan si Tony Boy ayaw niya. So, hindi kami nagtatagal. So, yun. So, hindi mo ba nakasama yung asawa ni Lagdameo sa isang mga event? Never. Never, solo niya? Never. Okay. So, yung sumunod, Never. yung sumunod mong nakita si Marcos Jr. dun sa isang bahay na yon, naalala mo pa kung ano yung okasyon? Or, I mean, kung sino-sino yung mga tao? Oo naman. Kasi kokonti lang naman yung nila, yung cycle nila if they're doing it. Oo. If sila lang. Okay. Sila lang. Oo. So, ano yun? Yung second time around, ano yung okasyon? Nagpulburon din si Marcos Jr.? Nagpulburon pa rin? That time, parang hindi ko yun nakita, pero alam ko they're doing it. Kasi nga everybody's there. Alam mo yun, di ba? Siyempre si Tony ba nagkikwento rin sa akin. Alam mo yun? Okay. Tapos kasi, because of that, tas konti lang talaga. Very kasi in fairness, alam mo, si Mr. President, yung tinanong ko nga, yung first time ko siyang na-meet, sabi ko pa kay nanay, hindi siya people person, no? Sabi, kasi parang, parang may... Aloof siya sa tao. Siya sa tao, oo. Tapos sabi niya, oo, ganyan talaga yan, di talaga siya, Tapos eventually, when, analytical kasi akong tao eh. So, nung tinitingnan ko, then I realized, one time I talked to Tony Boy, sabi ko sa kanya, oh, you know what? I understand why he's like that. Kasi sabi ko, syempre yung stigma na yung nangyari sa kanya with the parents, di ba? Sabi ko, tas lahat ng tao, Gina Judge, lahat ng tao, alam mo yun, parang against sa kanila, kasi lumaki siyang ganon. During that time, basura pa sila sa paningin ng taong bayan pa rin. Exactly. So, parang sabi ko, yun. Kaya nga sabi ko, kaya nga ang sad, kasi until now, nadala niya. 'Di ba? Parang dapat humarap siya eh. Alam mo yun? Ang tanong ko, kasi sabi mo kanina, mga 5 beses na pagkakataon, linawin ko muna, maliwanag na sabi mo si Lisa, na-meet mo mismo sa bahay nila at naggamit ka ng restroom, sinalubong ka, inalok ka ng droga, then nag-decline ka. Then, si Lisa, ilang beses mo na-meet? Si Lisa, yung talagang engagement na nakakaharap, siguro, yung parang yung nakapunta ako 5, di ba? Pero yung talagang medyo nakausap mo lang 3. Yung gano'n. Ay, meron pa pala, yung umattend kami ng event, ng isang wine event. Pero I don't know if she remember me. Nung natapunan siya ng wine. Pero lumapit kasi siya sa akin eh. Tapos humingi siya ng wine. Natapunan siya ng wine? Oo, natapunan siya ng wine. Kasi it's a wine event. Yeah. So, favorite niya yun. Favorite niya yung mga ganung event. Okay. So, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan. So, ilang beses mong nakita si Lisa na may hawak na stash box o lagayan ng pulburon doon sa mga pagkakataon na nagkita kayo sa mga events? Kami? Hindi siya kasi event. Actually kasi it's a private, like they will invite lang sa bahay. Very private, casual. Yeah, oo. Okay. So, okay, go ahead. Si Lisa na noon sa mga casual occasion na yon,
inalok ka pa rin ba niya uli? Papaano? Ano yung mga Hindi niya na ako nangyari? inalok kasi nga umiiwas Ayaw na ako mo sa na. kanya. Ayaw Alam mo mo. yun? So parang, Yeah. pero nakikita ko talaga. Yeah, I see it. You know. So parang, kasi nga, if you're, okay, basically, if you're, it's your house, right? So you feel Yes. at home. We have a visitor you trust, 'di ba? So Mm-mm. parang, ano yan eh, parang may tiwala ka. You can be yourself. 'Di Mhm. ba? So sabi ko nga, ano yan eh, kanya-kanya yan. Pero this time kasi, parang you're a leader. 'Di ba? Parang, Yes. kung, sabi ko nga, again, kung nagbago o hindi, sa follicle test na lang niyo malaman. Kasi 'di ba, parang Mm-mm. yun lang yun eh. So parang, sa akin, I'm just, sinasabi ko lang kung ano yung na-experience ko. Yes. Kasi yun ang gusto nating ipa-ano sa taong bayan, yung circumstances na witness mo. Kasi ang Mm-mm. daming circumstantial evidence. Yeah. Andiyan si Nikki Cosseteng na Mm-mm. napaka-powerful ng statement pero hindi Mm-mm. kinakasuhan. Andiyan si Pangulong Mm-mm. Duterte, nandiyan si Mm-mm. Agent Morales na nag-testify sa Mm-mm. PDL. Nandiyan dyan yung aking pinakitang pulburon video. Ang gusto ko kasing ipakita sa taong bayan, kasi ikaw, you belong to the circle. An Mm-hmm. ex-partner mo, yung kasama nila sa pulboronic Yeah. activity Mm-hmm. nila. Yeah. So you are very credible. Kaya tinatanong kita na sa mga Specific. pagkakataong yon, yung mga pagkakataong yon, like doon ba sa instances na yon, hindi mo man siya nakita na sumisinghot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside the Of room course. or yeah, okay. Of course they do. Kasi parang, di ba, minsan nga, kasi may ganito yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Mm. Ang nangyayari, minsan may naiwan na residue. Sa bibig? Oo, dito, sa nose. Oh, Minsan may naiwan dyan. Mga ganon. sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. Based on my experience. Diba? Oh, So diba? parang, oo. So, Kaya titignan mo ganun na, yun. merong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagba-viral. Na sa isang parang Oh, ceremony, okay. naalala mo? Yeah. Meron ditong puti na pulbo, tapos Mm-hmm. inabutan siya ng panyo nung, ng kanyang PSG. Nakita mo yon? So inabutan siya ng Hindi. panyo ganyan. Hanapin Hindi mo ko pa yon, nakita. mga kababayan. Okay. So merong residue dito ha. Tapos inabutan siya Okay. ng panyo nung PSG niya, tapos ginanon niya sa public. Oh, So hindi ko eto bang nakita yon. residue? So ikaw, kasi ako wala pa, never ko ako Hindi ko pa nakakita ng, nakita. yun ang hanapin ko, send ko sa'yo mamaya. So, Mm-mm. ako wala pa ako nakitang pulburon sa buong buhay ko, kahit anong Mm-mm. klaseng pulburon. Yung tunay na Yeah. pulburon na masarap, nakakita ako nun. So, yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain? Parang ano siya, para siyang crystallized. Ano yung dating pag nasa skin siya na Alam mo nakikita dito? Talcum powder. Basically, powder Parang pulbo. talaga. Oo, Okay. powder talaga siya. So, ganun yun. Even yung texture niya, ganun. Very, very fine. Basta makakita ka ng Johnson's baby powder, di ba? May plug ko. May Hi, plug. Johnson's. Kaya so, parang ganun talaga. Oo. Oh my God. Talagang, ganun siya. So, yun. At saka, ang Polvoron, they need to take it every 30 minutes eh. Kasi di ba, parang mabilis mawala. Sabi nga nila, parang cleanest drugs siya. Pinakamalinis na droga. Hindi ko alam yun. So, every 30 minutes? Parang, yun yung nila. 30 minutes, so, 1 hour. So, parang Nagda-down. Especially if you're drinking daw, para hindi ka malasing. Yun. Google nga natin, aralin natin. That's what I know. Meaning, kung yan ay tama, based on the scientific evidence yung dinidiscuss natin mo ngayon, ang nakikita ko dito, kaya sila nagtitake ng every 30 minutes para magstay yung amats, yung effect ng pulburon. Yung ako, kasi di ba I don't do it nga. So parang sabi ko, ano bang niyan? Di ba? Parang, bakit gustong-gusto niyo yan? Sabi niya kasi, pag nalalasing sila, nawawala yung tama. So they can drink more. So yun yung yun yung effect na, yun yung alam ko. Pero yung yung after effect ang masama. Ano yung masamang after effect?
Anong Ang ginagawa nila usually? ang I mean, init ng ang init ang ng init ng ulo, ulo. oo, tapos physical, 'yun, nananakit, So you are basta physically abused? yeah, mhm, Oh yeah, my I am. God. Na ano rin ako, tinago ko lang kasi siyempre 'pag mahal mo, 'di ba, parang hindi mo man sisiraan. Hindi ko naman siya sinisiraan, eh, I'm just telling the truth kasi this is the side effect, this is what's happening, 'di ba? Ayun. At saka emotionally, kasi yung emotion mo like iba talaga, eh. Parang parang ano siya, kasi ang galing. Kasi siyempre that time pina-fall ka, 'di ba? Tapos parang you Oo. trust the person, tapos paghihiwalayan mo na, igi-guilty ka, igi-guilt trip ka na parang, "Oh, kasi matanda na ako, kasi ano, bata ka pa, maganda ka, ganyan, wala na Mm. ako." Ta's galit, tapos may time na tatakutin pa ako kasi nag-base ako ng Davao, sabi niya, "Hindi ka makakaalis or papatayin ko yung mga pamilya mo." May gano'n. Ay So, gano'n? 'pag ginaganon na ako, kasi may families ano, eh, ako alam mo, kung patayin niyo yung pamilya ko, sige patayin niyo. Kasi alam mo, hindi na ako natatakot kung yun yung makakasaya sa inyo, 'di ba, parang tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sisiguraduhin ko rin talaga lahat tayo, equal to even. Alam mo yun? Even? Not for Oo. not for anything else. May pupuntahan kayo, pero hindi ako papatay, pero may pupuntahan kayo. To the point nga alam mo ba, Maharlika, kasabi lang mangkukulam ako. Sabi ko nga, May kung ganyan. mangkukulam ako, exactly, Ang ganda mo oo, mangkukulam. Okey. ginagayuma ko daw siya. Sabi ko, "Kung mangkukulam ako, bakit buhay pa kayong lahat na ng api sa akin?" Kaya Common nga. sense 'yun, 'di ba? Buhay pa kayo. Alam mo 'yun? Sana nga mangkukulam ako 'no? Oo nga, eh, para ipakulam ko na sila sa'yo. Oo, 'di ba? Grabe. Pero you know Calling what, all sabi ko nga mangbabarang. Charot. your personality is really ano, admirable 'no, na sa kabila nung kanina sabi mo si Lagdameo, binalya ka sa CR, talagang ano ka, anong term diyan? Inaakit ka or Mm, hinayaya kang makipag-anuhan sa kanya, mm. na kapag hindi available yung titsuhin niya. The fact that they are political leader, well, they're not leaders, political ano sila, scalawags. So anyway, Hmm, ang maraming beses mo na nakita na yeah. nagpupulburon session sila. Yes. So sabi mo, nag-try si Tony Boy na magbago, pero kasama pa rin niya si Marcos Jr., itong SAP, yung pamangkin niya mismo, si Anton Mm. Lagdameo, na patuloy-tuloy na ginawa ito. Hindi ka ba natakot na sa kabila ng binalya ka sa CR, may mga ganong statement na pag kailangan mo lang ako, nandito lang ako, dadada. Hindi ka ba natakot kasi nag-stay ka for 10 years? Sabi ko nga sa'yo, 'di ba, 'pag mahal mo, bulag ka, eh. Alam mo, lahat Sabagay, naman naintindihan tayo, kita, like parang jina-justify mo yung wrong. It's the yung same mali. with them right now. Parang what's happening with them, with their friends, with their loved ones. Like they're protecting them because they love them. Because they thought they just wanted to be loyal and be a friend. Pero nga again and again, we're not talking about one certain individual. We're not talking about family and friends only, but we're talking about the nation's security and like Mhm. yung success ng ating bansa, 'di ba? Bayan. Nagma-matter 'yon as a leader. So yun 'yon. So parang ako, yun yung nangyari sa akin. Then alam mo, totoo pala rin, mapapagod ka. Uh-huh. Mapapagod ka kapag after a while madi-drain ka. Kasi tinira ako ng todo pandemic, eh. Nung nagbalak kasi mag-file na ni Tony Boy ng ng annulment. Dun Sa ako binira, wife niya? oo. Ah, Dun ako binira ng todo, pero tapos binira ako ng lalaki ako and everything. Sabi ko, wala akong ginawa that time kundi mag-charity. Nagbebenta ako ng gamit ko to help. Then, mhm. ang kasama ko mga Marines, ganyan, Air Force, and it's in my Facebook. Tapos parang paano ako gagawa ng charity? Actually, yung nag-ano sa akin, nag-chismis sa akin, kilala ko na. Ang pangalan niya is, kilala ko na ang initial niya is HE. So, pero, chinat ko lang siya HE. lately, HE. Tinext ko siya, sabi ko, you know Kilala what? siyang tao? Kilala siyang tao? Not that Not that kilala. Oo, okey. parang friend din ni Tony Boy. So sabi ko, I just wanted to tell you that I forgive you, pinatawad na kita, and I'm actually grateful and thankful that you did that kasi na-save mo ako kasi I'm living in a sin. Sabi ko that time. And right now, I've never been contented and at peace and confident in my entire life rather than
this day. Sabi ko, Yeah. because of what you Wow. did. Alam mo, sabi ko sa kanya. Yun. Yeah. So, binabalikan ko yung mga pronouncement ni Pangulong Duterte. I don't know kung narinig mo to, no? Na sinasabi niya, ito before the campaign, na sinasabi niya yung tatakbo na presidente, ito nga, nire-refer niya si Bangag Jr. Dyan yan sila nagsisession kahit sa loob ng eroplano. 'Di ba? May sinabi siyang ganon. Dyan sila nagsisession. So, may alam mo na yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon ay si Bongbong Marcos yun. Oo, kasi nakita naman niya eh. Alam mo, very close siya sa ex ko. Nakikita niya lahat. Actually, nung nagkakaso nga yung ex ko, sinabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, kasi medyo, alam mo, medyo nagtatampo yan kasi hindi siya natutulungan. Sabi ko, you really need to like stop doing what you're doing. Yung polvoronic effect mo dyan. Kasi, alam mo, yung isipin mo, yung kaibigan mo, kung tinatawag mong kaibigan yan, campaign niya is war against drugs. Diba? Tapos parang ikaw, diba, parang ginagawa nyo. So, paano ka tutulungan? Di parang yung niya, integrity niya, diba, sira? Yun na nga eh. It's like sila Apolinario Mabini, diba? Magbabago yung loyalty ko to my family and to my friend kung ang madadamay na is yung bansa natin. That's a leader. Diba? Yes. Yun ang leader. Kasi parang walang kaibigan, walang kamag-anak kung ano ka. Kung may mali ka, may mali ka. Diba? Diba? I've seen it. I've seen si President Duterte na doon ako sa kanya believe. Kaya gusto ko siyang presidente. Ganito na lang po. Lahat naman na nga walang perfect. Pero I'll just go to diba sabi mo, lahat yan demonyo. Sabihin na nating lahat yan demonyo sila. I'll go to the lesser evil. Somebody who can deliver. Like, yung alam mo yung may authority talaga na may mga tao na alam mo yung who can deliver result. Exactly. How can deliver result for the people? Kasi motto, yan, favorite phrase ni Lisa yan eh, na do you think you can deliver smuggling money from smuggling? Well, I guess, alam mo, the difference between like people who work in the business, like businessman, and like politician, or people who work in the government, nakakalimutan kasi ng mga taong negosyante na hindi politika tas naging politician ulit, especially now na sila kakabalik lang nila, is like, people don't serve you, you serve them. Pero sila kasi boss sila, nasanay silang boss, especially if they own the company. So they treat their people, yung mga tao nila na parang empleyado lang nila, na nakakalimutan na it's a team. 'Di ba? It's a team. Same with the business. Ang pagkakapareho lang ng negosyo at saka public official is like, for you to be able to have a successful project or like business or like government is for you to unite. 'Di ba? Parang you don't divide, you unite, 'di ba? Parang i-unite mo 'yan, ayusin mo, mag-apologize ka, hindi ka gagawa ng ikaiipit ng isang tao mo, especially allies mo before, na tumulong sa'yo para maiupo ka sa pwesto mo. Okay. So, sa tingin mo ba, hindi sa tingin, alam mo ba na yung family ng ex mo at family ni Marcos Jr., ni Lisa, alam nila, although alam ko yung sagot, but I want it, coming from you, alam nila yung pulboronic activities ng mga ito? Oo naman. Diba? Bakit? Diba like, ilang taon naman sila magkakaibigan, tsaka magkakasama sila. Diba, best friend nga sila. Alam mo yun, diba? So, sa akin, ganun lang, parang, nakakalungkot nga. Kasi yung mga nakaupo karamihan, gumagamit. Talaga. Yun talagang, imagine mo, special assistant to the president, the first lady, coming from your a statement na na-witness mo talaga, inalok ka pa ni Lisa na you want, want some, 'di ba? Yan ay talagang very powerful statement na hindi mo pwedeng inventuhin. And I believe, anong mapapala ko? 'Di ba? 'Di ba? Anong mapapala ko dito? I'm just doing it for the country. 'Di ba? Parang tama na, okay, sige, sinira niyo na naman ako eh, 'di ba? Parang ako na lang, eto na lang i-share ko. Hopefully that yung maging future ng mga apo ko maging okay. Hindi man yung susunod kong mga anak, pero yung anak ko now, pero yung magiging apo ko. Yun lang, parang sa akin is like,
guys, speak up. Like, kung kung may experience kayo, sabihin nyo. You don't need to be scared. Yung pera, nauubos yan. God can give, God can take. Yung akala ng dami lang pera, bukas makalawa, kapag ang Diyos ang naningil, mawawala lahat yan sa kanila. Like, a blink of an eye. Kayang-kaya yan. Like, even, malay mo, di ba, sometimes nga, it costs death for them to realize things. Yeah. Then, di mo masabi talaga mga mangyayari eh. Bilog ang mundo. Paulit-ulit. And, Diyos ko, nangyari na sa kanila yan eh. Di ba, naipit din sila, nabash din sila, nabully din sila. That's why I don't understand, but why are they doing it to other people? You are not supposed to do it when you experience it. Ako yun lang din eh, yun yung ayoko na mangyari sa mga bata. Di ba, kahit kanino man, ayoko talaga nun. Doon ako. And natatawa nga yung mga friends ko nung, di ba, syempre, they know that I'm going to speak. Then, sabi lang na, Kathy, people naman knows you eh, na you always speak the truth. At talagang palaban ka, minsan nga pipigilan ka pa, wag mo nang gawin yan. Sabi ko, you know what? I pray for it. I really pray for it. When you pray for it, Diyos na yan eh. Parang wala kang kaba. Di ba? May bumagsak pang poste sa tapat ko. May bumagsak na poste sa tapat niya, naloka nga ako. I worried about you. Grabe. Oo. Pero, tapos parang, I prayed for it. Nag-joke na ako eh. Nag-joke ako, baka naman pinatumba ni Lisa para hindi ka makapag-come. Sabi ko, hindi naman yung magagawa. Kasi may yung mga security. Nagulat nga ako na may na ako. Alam mo, nagulat ako. Hindi ko kasi na-expect na meron akong bantay. Kasi, alam mo yung mga, they call it sweeper eh. Alam mo yung mga hindi mo nakikitang bantay mo. Yung mga gano'n. Yeah. So, nagulat ako. Biglang, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, sino to? Sabi ko, tapos biglang, tapos may nagpinakita sa aking code sa phone. Tapos, okay, got it. Alam mo yun. Okay. So, balikan ko yung yung mga code name ng Pulburon, yung t-shirt. Ano pa yung mga code name na ginagamit nila na naalala mo o na isinulat mo o dinocument mo sa iyong diary o sa USB? Yun nga, yung ang tawag ito, t-shirt, tapos ano siya, kapag titira sila, may code din ba? Wala. Walang code. Diretso lang sila. Kasi sila na yan eh. Sila pero, na yan, diba? Habang tumitira sila ng Pulburon, nag-hire din ba sila ng mga babae, ng mga random, women to be part of that session? Sometimes, pero hindi siya paano ko ba, hindi siya nag-hire para to parang mahilig lang talaga sa babae minsan. Like, men are men, di ba? Parang yun yung masasabi ko, men are men. So, si Marcos Jr. ba may pagkakataon na may kasamang ibang babae during the session? Wala naman ako nakita. Yun lang. Yun. Again, sabi ko nga sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Okay, alam mo yun. Good. Pero wala naman ako nakita. Wala naman. Okay, so Pulburon lang talagang nakita mo na minsan paglabas nila may mga may residue dito. Oo, kasi nagkakantsawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na yung what do you call that? Yung uhog mo. Yung uhog. Kasi nangyayari sa kanila yun. Oo, yeah, may dugo. Tapos while they're talking sometimes, panililik na nila. Parang, sabi ko, my gosh. Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan sa ano. So bibigyan mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. I feel bad. Kasi I don't get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing it? If you're, di ba nakapagtapos ka sa magandang school, hindi siya nakapagtapos. hindi siya, yung iba. yung iba, okay. So when yung ako nga na-realize, so talaga hindi rin masaya. Hindi may kulang. That's why they're doing it. Pero kasi 2012, you're really young during that time. Konti lang naman siguro, konting ligo lang yung angat ko sa'yo. No? But anyway, senador na siya noon, si Marcos Jr. Tapos nakikita mo sa maraming pagkakataon na, nagpupulburon, tapos nakikita mo yung residue. Hindi mo ba kina-question? I mean, wala ka bang comment kaya sa ex mo na, ano ba to? Although pareho silang politician, pareho sila supposedly leader ng mga lugar nila, di ba? Hindi mo ba natanong na bakit ito si Bongbong senador pero nagpupulburon? May mga ganun ka bang hinaing sa iyong ex-partner na parang go ahead. Well, in all honesty, sabi ko nga if you're in that circle,
you don't see it wrong. Okay. Diba? Parang, diba, nagigets mo yung point ko, na pagkakampi ka, na kayo-kayo, parang, okay, fun, sige. Parang normal lang yung mali. Oo, yun nga, yung parang na-normalize mo. And I guess, wala rin kasi kulang ako sa Diyos that time. Alam mo yung parang, I was so lured and like, I was so blinded Bata with, ka pa kasi. Oo, I was blinded with fame, power, money, and everything. Like, you can do anything. Alam mo yung parang, oh, I'm with this powerful man. And you know, like when I was younger, I'm very ambitious. I admit it. Diba? Everybody has ambition. To be ambitious. Lahat tayo, diba? For you to be successful. And I'm one of those lucky women na parang na-attract sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Diba? Parang pero pinipili ko. Then I thought, ano rin kasi ako, may ugali ako na hero, may feeling akong pahiro ako. Na kaya ko siya i-save. Oo. Gusto mo i-save yung tao. Alam mo yung ganyan. Dahil gusto mo siya mawala doon sa addiction niya na pulburon. Yeah. And also like, kasi di ba parang you wanted to save kasi parang may nakikita ka rin namang kabutihan sa kanya na pwede. Pero yun nga again, yun nga yung mali ko, di ba? Sabi ko nga, you cannot teach all dogs new tricks. Yung isa ring kasabihan, hindi mo na maitutuwid ang puno kapag matanda na at nakabaluktot. Diba? Wow, hindi mo na maitutuwid. Napakamatalinhaga ng iyong mga tinuran, madam. Okay, punta ako sa pulburon video. Sabi mo, I don't know kung natanong ko sa'yo, nung napanood mo yon, naniwala ka ba na si Bongbong yan? Oo, naniwala naman ako. Bakit? Naniwala ako, whether it's, because nga, I know. Diba? You witnessed I know. it. Yeah, then whether it's matagal na or bago, then and authenticated di ba? Yeah. Alam mo yun, then actually even before kahit pa walang authentication, let's talk about that. Pero kasi na-witness mo at mismo ang First Lady now, mismo siya yung kauna-unahang taong siya ba ang kauna-unahang babae na nag-alok sa'yo na kung gusto mong sumingot ng pulburon? Oo, siya talaga. Siya lang yung nag-offer sa akin. Maybe because like she doesn't know me. So, and like somebody brought me there and it was my ex. And she knows that she's doing it. Maybe she assumed that I do it also. And payat ako diba? Pero payat ka. Di ako mukhang durugista. Correct. Payat ka, oo. So, siguro mas payat ka pa noon during that time. Ay, oo. At least, 23 bewang ko that time. My God, sana mahawa naman kami sa iyong alindog. Pero sa ngayon, habang nag-uusap tayo, we have like, across social media, we have like 14,000 live viewers, ano yung nasa isip mo ngayon? Ulitin ko, hindi ka ba natatakot sa mga taong ito na kayang gumurgor ng mga alindog katulad mo, katulad ko? Ako kasi, may death threat, kung ano ginagawa. Look at Pangulong Duterte, well, sabi nga nila, di ba sabi nga, may tumawag nga sa akin, Cathy, wala ka dito, ay nasa Pilipinas ka. So, dapat umalis ka ng bansa. Sabi ko, ba't ako aalis sa sarili kong bansa? Diba? That's true. Bakit aalis ako sa sarili kong bansa? Sabi kasi presidente yan. Oo nga, presidente sila, pero tayo rin nagluklok sa kanila. So, di ba dapat silang matakot sa atin, hindi tayo? We can put, di ba parang kaya mong ilagay dyan, kaya mo ring tanggalin. Pero again and again, ang sinasabi ko nga is, if God will allow that to happen to me, di ba, God's will, okay, fine. Pero yun nga, again and again, hindi ako lumabas dito sa'yo at kausapin ka nang hindi ako handa. I'm ready naman ako lahat yan. So, yun. At saka, ba't ka matatakot if you're telling the truth? Diba? You're speaking your truth, diba? Yun lang naman, diba? Parang, you're asking me a question, I'm telling my story, and it's the truth, diba? What's wrong with that? Kung sila nga, sinasabi nga nila diba? Ano ba may interview may na-interview na panood ako na sinabi niya na, hindi naman siguro magpapa-interview at lalabas sa media si ganito, I forgot the guy, kung magsisinungaling siya. I'm the same. I'm nothing to gain rather than for people to know what's the truth. Diba? At actually, ma-risk pa yung buhay mo. And I thank you for your braveness talaga. So sa tingin mo ba si Marcos Jr. ay gumagamit pa rin ngayon based on gestures, manifestations
sa kanyang facial, yung umingiwi siya. So naniniwala ka ba na gumagamit pa rin siya ngayon? Possible, pero kasi side effect din talaga yan eh. Pag you're doing it for the longest time. Yung side effect ng humingiwi ka, yung nag-grind ka. Pero pag nag-grind, yan, possible yan. Na gumagamit pa rin. Makikita niyo pag na-interview and everything. Yeah. Tsaka yung yung parang hindi siya present masyado. Wala siyang presence of mind, para lagi siyang lutang. Nawawala. Oo. Wow. Yan. So, sa ngayong paglabas mo dito, anong ina-expect mong mangyayari? Kunyari, meron kang bolang kristal. Ano nakikita mo? Knowing these people, nasabi mo, di ba, for 10 years, nakita mo sila. Ano ang kakayahan ng mga itong gawin sa tingin mo? Mambuli. Haras ka, bulihin ka, which is what they did to me. And yun nga, cordon sanitarian sila eh. Parang they have their own circle. Like, kaya nga sabi ko again, nalulungkot ako kasi yung I think you know what's happening here kasi kung sino lang yung pinagkatiwalaan niya na akala niyang kaibigan niya, kaya nila nilalagay. Pero hindi nila siguro sarado rin yung utak nila na lalagay na sila sa alanganin kasi yung mga kaibigan na yon is, you know, yun din yung nag-aabuso sa power. And baka iba rin yung sinasabi sa kanila dun sa actual na nangyayari. And you know, when you're like that, like when you trust a person, like any other relationship, hindi ka nakikinig eh. Sana lang, no, I'm praying na magkaroon ng wisdom talaga na malalim tsaka discernment yung family, yung first family. Na at the end of the day, kaya nga, at the end of the day kasi alam mo, sila yung kawawa, hindi naman yung mga tao sa paligid nila. Sila talaga yung kawawa. Well, actually, kawawa ang taong bayan kasi yung nasa poder ay talagang bangag at the fact na ikaw, napaka maliit na babae, I don't know how tall are you, pero andyan ka na inilagay sa peligro ang buhay mo. Tama ka. Ano nga naman ang magigain mo dito kung di baka death threat like me? And we thank you talaga sa pagbigay mo ng linaw dahil hindi na lang si Vicky Cosseteng, si Pangulong Duterte, si Morales, yung video, ikaw na buhay, yan, ang alindog mo buhay, na na-witness mo. Mismo na talagang sila ay gumagawa ng ganito. So anong kasi sa ngayon tahimik ang mga religious sectors, even yung mga kaibigan mong AFP, PNP. Kung meron kang panawagan sa kanila, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ako sa akin, like, stand for what is right. That's good, yeah. And yung tama, wag kayong papayag na pag diniktahan kayo or sinabihan kayong gawin nyo to, alam nyong mali, gagawin nyo pa rin. Kasi hindi tayo magkakaroon ng peaceful na country. Hindi tayo magkakaroon ng good leadership. Kasi leader are supposed to make good leaders, not followers. 'Di ba? Parang dapat sila mismo, inspirasyon sila para maging mabuti tayong mga leaders. Hindi yung parang didiktahan ka, gagawin kang alila, para kang katulong, para kang driver. Yun nga yung sinasabi ko, kasi yun yung problema kapag matagal kang nawala or hindi ka politician dati, tas yung nag-handle sa'yo is like boss. So he or she will handle you like a boss, like an employee, not a teammate, 'di ba? Kasi ang pagiging politician dapat this is a team. It's a team. Hindi ka, you're a leader, you guide them, but of course, it's a team, 'di ba? Kasi hindi magfa-function properly yung bawat areas kapag hindi tama yung organization. Exactly, 'di ba? So ako yun lang sa religious sector kasi parang tanggalin nyo na si Duterte, mga Duterte to. Isipin nyo yung mamamayang Pilipino. Yung mga galit din sa Duterte, tanggalin nyo yun. Tanggalin nyo na si Sara na binubuli. Tanggalin nyo, ako, ganun na ako ngayon. Hindi lang naman talaga si Sara. Ako, pwede naman hindi, hindi ko nga close siya, di ba? So, parang ang point ko is for the people talaga. Ako nga, sino ba ako? Sino po ako? I'm an ordinary people with 5 kids. I'm a mom. I'm a single mother na nagsasalita po dito now. So ako lang po, like yung mga pare, yung mga sa Christianity, born again Christians, speak for what is right
and fight for what is right for our country. Kung saan magbe-benefit ng mas ang karamihan more than sa iilan. Yun lang, parang paglaban po natin yung Yeah. bansa natin. Yun lang po. Panguli na lang. So nakita mo ba yung difference nung panahon ni Pangulong Duterte kasi pandemic pa nga yung sa kanya eh. 'Di ba? Ilang years tayo, 3 years. Then ngayon sa 2 years ni Marcos Jr. Ano ang nakikita mong maganda nung time ni Duterte at ngayon sa panahon ni Marcos Jr.? Alam mo, ako yung gusto ko is like, sometimes, di ba sabi nila, pag naging authoritarian ka, bad din. Sa akin, nagamit ni President Duterte properly yun. Di ba? Parang ini-implement niya kung ano yung pinapaniwalaan niya, kung ano yung gusto niya. And para this sa bayan. Sa tanang buhay ko na nagka-wisyo ko na alam mo yung naging napasok ko sa, naging administration for politics, and everything is, ngayon lang ako nakakilala ng presidente, ng leader na unite niya yung military and police. Yes. Inalagaan niya, nagbigay ng alam mo yung may malasakit siya, tinaasan niya sweldo, takot sa kanya, hindi takot, mataas ang respeto sa kanya, pinapakinggan siya. I think the reason why sinusunod siya kasi may respeto din siya. Yun nga, he's leading the country properly, so he's making good leaders. Even ang politician, takot magkamali, di ba? Parang ayaw magloko. Meron pa rin once in a while, kasi naging chief of staff din ako. So parang, so alam mo yung, pero, naging chief of staff ka ni, Tony Boy. Tony Boy. Oh, okay. Oo, isa rin yun, kaya sila nagalit sa akin. Kasi nakakita ako ng mga, alam mo yung on the side na pag nagbibigay yung contractor and everything, tas parang, grabe yung hinihingi. So parang, ako naman, so nakita mo yung corruption? Na-witness mo rin yung corruption? Oo. Pero ako, in fairness with Tony Boy, hindi talaga siya kumukuha. Pag kunwari may nag-o-offer, sasabihin niya, hindi, pagawa mo na lang yan. I-donate nyo na lang doon. Magtayo na lang kayo dyan ng kwarto sa isang school. Ayusin nyo yung kalsada. Kasi he doesn't need it eh. Hindi niya kailangan. In fairness with him, sa akin nung ako. Yung na-witness mo. Yung na-witness ko with him. Sabi ko nga, sabihin ko lang sa'yo kung ano yung na-experience ko. Hindi ako magdadagdag and everything, di ba? So si Tony Boy, hindi naman siya nangurakot. Hindi siya. Yun talaga nakita ko yun. Nagalit sila sa akin. Kasi nga, namatay kasi yung chief of staff niya. So yung guy, sabi niya sa akin, ma'am, kung merong mag-chief of staff, gusto ko ikaw. Kasi alam ko talaga hindi maano si sir. Hindi siya maaabuso. Hindi siya, alam mo yun, maalagaan mo. Sabi ko, bakit ako? Kasi ma'am, gusto ko ikaw. And namatay. So parang ako na. Tapos yung salary namin, dalawa si Tony Boy, hindi niya kinukuha. Hinahati namin sa empleyado namin. Wow. Hindi niya, wala siyang kinukuha doon. So, so kilala ka pala ng mga kongresista kasi kung chief of staff ka, you've been in the Congress. Pero hindi ako lumalabas. Hindi ako active with them. I see. I work behind the scene. Yung assistant namin yung gumagawa. Kasi ayaw rin nito. Seloso yun. I see. Okay. So, for sure, mag-hire ang mga government na mga trolls na nandyan lagi na ibabash ka. So, expect mo na yan. Marami yan sila. They're funded by the government. Pero kasi nabanggit, gusto ko pag-usapan yung USB Very interesting. So, ito bang mga USB na ito? Marami ba kaming aabangan dito? I know, I talk about you, kung ano yung mga content nun. And I'm giving you time kung kailan ka ready. So, may kaabang-abang ba dito sa mga USB na ito na just in case, kumbaga nasabi mo na kung ikaw ay gugurgurin nila, saktan ng pamilya mo, kung ano pa man, na naikalat mo na ito mga USB na to sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. So ito bang USB na ito ay kakabog sa sambayan ng Pilipino? Oo, kasi ang daming madadamay. Ang daming lalabas na kung sino-sinong kasama nila. So basically, parang kapag may nangyari sa akin, marami madadamay. Marami kasi nandun lahat. Alam mo yon, andun lahat. Kasi right now, ang pinag-uusapan lang natin, isa diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, whatever. Eto, marami to. Alam mo yon, parang nandun lahat. At saka, accumulated to Kasi I was supposed to file a case before. So, alam mo yon. Kasi parang, tas then, I pray for it. Sabi ko, wag na lang. Tas parang, ayun, ganun lang. So, this is actually like,
kasi before nga, di ba, nabubuli na ako. So, I prepared for it. Tapos yung pinaka talagang sa akin, yung talagang sinabi ko na napakawalang hiya ng mga taong ito is yun nga, yung nasa Amerika ako. Tapos yung nga, yung binenta namin yung bahay namin. I thought, di ba, maghihiwalay kami, paghahatian ng maayos, na lang, whatever. Dapat kaya isusurrender ko yon. Binastos lang talaga ako ng brother-in-law ni Inigo Sobel. So si Inigo Sobel is kaklase rin nila, di ba? Kasi best friend yun ni Tony Boy eh. Magkakaklase sila. Okay, go. So, nung nandun kami, si Inigo mabait yan ha. Actually, mabait siya kahit nagkaganyan siya. Pero, syempre, may pitek kapag lasing or whatever. So, nung umpisa, love nila ako eh. Alam mo yun? Sa umpisa. Kasi cute ka eh. Tunay na cute. Hindi yung isang cute. Okay. Pero kasi, it's funny kasi, when, it's true. Like, yung sabi mo na mag-expect na ako na marami mambabash sa akin, marami maninira sa akin. Well, it happened to me. May gumawa na nga ng account ko sa worldpress.com na sinisiraan ako and everything. And alam ko rin kung sino. Kasi may kilala rin naman ako sa intelligence. Pina-check namin yan eh. And, hindi ko lang talaga siya mapakulong kasi nga, malapit sa ex ko. Alam mo yun? So, alam mo yung ganun. Kasi sabi ko, sige, masaya ka dyan. And alam mo yun, yung tao naman, they can always judge you because they don't know you. But hindi nagmamatter yung judgment ng ibang taong hindi ka kilala personally. Ako kasi ganun, Deadma, delete mo lang yan. Huwag mong patulan, hindi ako mag-e-engage, bahala kayo sa buhay, mapagod kayo. Yeah. So, hindi naman mawawala yan. Whether you do good, mayroon pa rin bashing talaga. Lalo na kung yan ay funded ng government. So, of course. Yeah, di ba? So, ang expect natin dyan, yung safety mo. Okay, sabi ko nga sa'yo, nag-worry ako. Sa'yo, lalo na ngayon, narinig ni Lisa na may USB ka. At saka narinig namin mo mismo dito na inalokan ni Lisa mismo na kung gusto mo ng pulburon. So, sabi ko, napakabigat ng revelasyon mo. For sure, headline yan sa lahat. For sure, mamaya, pagkatapos natin, o baka ngayon, nagbablog na ang mga vloggers dito sa iyong revelasyon. Aasahan mo yan. TikTok, so lahat ng social media. Sabi ko nga, very powerful ang revelation mo. Kaya mo itong tayuan sa korte pag dumako tayo sa korte. Naman, I'm speaking my truth. It's my story. 'Di ba? Parang walang nagbayad sa akin. Hindi ako troll. Hindi ako malapit sa Duterte. Hindi ako malapit sa kanila. Experience ko to based on my relationship with my ex. I'm a witness. Kuha mo? Parang, kaya nga, ang sinasabi ko palagi, dun sa iba rin, na nasaktan kayo, nabully kayo, and everything, this is your time to come out. Kasi para at least magbigyan kayo ng justice, tapos napatutulungan nyo pa yung bansa. 'Di ba? Parang, wala akong dinidepensan. Even, nakakakilabot, even yung nangyayari kay Pastor Kibuloy. Parang parang you can like, that's not good. 'Di ba? Parang, it's a religious group. Parang wala kayong takot sa Diyos. 'Di ba? Parang kayo yung feeling nyo, kayo yung nagiging Diyos. Naramdaman ko 'yon. Naramdaman ko 'yon kasi ganun sila sa akin noon. Yung parang hindi ka na, sinabihan pa nga ako dati, hindi ka na magkakaroon ng boyfriend. Hindi siguraduhin kung masisira ka, hindi ka magkakaroon ng boyfriend. Hindi ka na, sisirain ko yung buhay mo, sisirain ko buhay ng pamilya mo and everything. For a while talaga na trauma ako. Tapos parang, sabi mo nga pag nasa dugo mo, tapos parang I guess nung talagang naging malapit ako kay God, wala eh. Parang, thy will be done. God, whatever. Di ba? Parang, it's you. I already surrender my life to you. At least kung mamamatay ako, kahit, di ba yung spirit ko, at least malinis. May nagawa ka, oo. Yeah. So even before pala, you speaking up here, may death threat ka na pala talagang nakukuha dito sa mga taong Oo ito. naman. Tsaka yung pambabastos ng yung mga ina-expect ko na, di ba, lumapit ako like yung kunwari, pwede mag-usap ba kami? Tulungan niyo naman ako, ganyan. Gusto ko mag-usap kami para masarado namin to na maayos. Lahat na nilapitan ko, dinededma ko. Yung talagang yung grupo na yan, parang lalang silang pakialam. So, doon ko na-feel na, alam mo, itong mga to, kaya realization ko rin to now na I need to speak my truth. Kasi, baka for sure hindi lang ako. Alam ko namang hindi lang ako. Kasi maraming kumukontak sa akin. Alam mo yun? So, alam ko hindi lang ako. So, parang
Kailangan lang, wag ho kayo matakot. Hindi Pero sila hindi syempre, sila, no, yeah, hindi sila Diyos. hindi sila Diyos. Yun, sa Diyos lang tayo Kathy, matakot. for sure, maraming nakakakilala sa'yo sa circle nila, sa Forbes Park, sa Dasmariñas, kung saan man, Yeah. sa Davao, sa mga circle nila. Mhm. Ulitin ko ulit yung tanong, bakit ka nagdesisyon na magpa-interview sa akin? Hindi ka ba natatakot na parang si Maharlika, nga bells nito. So, nung tinanong kita, tinext kita na are you willing to speak up? Hindi ka nagdalawang isip eh. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, if you're telling the truth, hindi ka magdadalawang isip. At saka pag buo yung puso mo. And you know that, yung si God na yung nagpo-push sa'yo to do it. Wow. Kasi hindi naman to hindi naman to, ano bang motibo ko? Hindi naman ako politician. Hindi naman ako, yun nga, I'm just a simple human being. Unang naman, hindi naman kita binayaran dahil, bonggang-bongga ka. I don't know you nga. Matatawa ka. Di ba sabi ko sa'yo, somebody called me. Sabi siya, oh my God, sabi niya, you're in Maharlika is like calling you out. Minamention yung name mo. Sabi, sino yun? Sabi ko, bakit? Sabi ko, diba? watch it. Sabi ko, ha? Sabi ko talaga, ano raw? Yung mga post mo, ano ba ginagawa mo? Ano ba pinupost mo? Sabi ko, nothing. I'm just sick and tired of this BS. Diba? Parang, sorry, BS talaga, hindi ko sa... Yeah, it's parang, okay lang. Mas mabait ka pa nga. Alam mo naman ako, hindi lang yan ang kaya kong sabihin. But anyway, thank you so much for your time. Yeah. And I hope ulit pa natin to. And I hope sa susunod yung USB ng lalabas natin. A message mo sa mga kababayan natin na for sure ngayon sila ay aware sila, nagising sila, magkakaroon sila ng realization, yung mga medyo hesitant pa na maniwala dun sa video na yun. Ikaw ay isang buhay na ka-witness na ang presidente ngayon at ang kanyang first lady ay gumagamit talaga ng ipinagbabawal na white powdery substance. Mensahe mo, Kathy, sa ating mga kababayan. Ako, simple lang. Darating ang eleksyon. So, yung mga binoto nyo na hindi nagre-react or walang ginagawa sa mga maling ginagawa or utos ng leaders natin, huwag nyo na iboto. Kasi dapat sila yung unang-unang dedepensa sa inyo. 'Di ba? Parang yung mga, alam mo, nalungkot nga ako kasi ang taas-taas ng tingin ko sa yung mga kakilala kong senator, sa congressman. Parang I never expect that they will not do anything about it. It's like, sabi ko, what's happening na in our country? Yeah. 'Di ba? Parang hindi ba nila nakikita yung mali? 'Di ba? Takot ba because of the budget? Mm-hmm. You can always like do something about it. Magkaisa lang sila, kahit sinong leader, sinong nakaupo dyan, na nilang pera. Exactly. Ang dami na ninyong pera. How much more do you want to live a life? Parang, alam mo, sabi nga, di ba, hindi ka sisingilin ngayon, maybe ikaw, pero sisingilin ka dun sa mga bagay na yung pinaka-weakness mo, dun katatamaan. So ako yun lang, sa mamamayang Pilipino, wag po kayo matakot. Kasi ang social media, lahat dyan, nananakot lang madalas. Diba? Kasi especially all of us, hindi tayo sanay Diba? Kasi kung may mangyayari sa'yo, hindi na i-announce, may mangyayari, hindi ka na iti-threat. Gagawin na lang nila. Diba? Parang bigla ka na lang mawawala or anything. Basta ako, pag nawala ako, alam niyo na kung sino sila. Diba? Well, ibigay mo sa akin yung isang USB at anyway, naku, alam mo, napaka-komportable kung pasabi ko nga sa'yo nung tinetext ka, sabi ko, parang matagal na kitang kakilala, parang nag-click agad yung personality dahil sabi ko nga siguro pareho tayong DNA na mga katipunero. Anyway, maraming salamat sa'yo, Miss Kathy, and please take care of yourself. We're here, andito ko, at for sure matatakot silang galawin ka dahil sabi mo nga, pag may nangyari sa'yo, wala nang iba kundi ang gobyerno ni Marcos at ni Lisa. Dahil ikaw mismo dito sila. Sa araw na to, lahat sila na mga nakapaligid sa kanila. Yes. Lahat ng mga kaklase niya sa pulburon, yun lang ang pwedeng gumalaw sa'yo. But don't worry, di ba? Merong Diyos at merong taong bayan na poprotekta sa atin. Thank you so much, ma'am.
Thank you very much. God bless, and God bless po sa inyong lahat. Pagdasal po natin yung bayan. Thank you. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Paki-share nyo lang po yan. Grabe yung revelasyon ni Miss Cathy. I hope may kasunod pa at sana mapadalan tayo ng USB. Anyway, see you soon. Thank you.